Oh, hello, 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 mga ka-stroke. Good morning, good morning, good morning. Siyempre, nakadito pa rin po tayo sa tayo ay nagwo-walking at saka na exercise, kumbaga, para sa ating affected sa ating stroke. Dahil isa nga po tayong stroke survivor, kaya yun lang. At siyempre, shoutout sa Kuya Ruel. Yan, shoutout po Boss Ruel. At talagang salamat sa iyong pagbibigay ng tip. Pero meron pa rin po tayong medyo kahihiyan. kahihiyan sa sarili. Nahihiya pa rin po tayo, pero ginagawa naman natin. Gagawin ko pa rin. Yan. So ngayon, nakaharap na po ako. Hindi na po ako na naka-side view na pero pasan ba't masasanay na rin po tayo. Pero matagal na naman ako nagbablog. Iba pa rin yung hindi nakipag-usap kasi syempre dadating din naman yung point na hindi ko agad masabi, hindi ko agad maibigkas ang salita dahil na medyo nabablang ko pa tayo. Pero sa araw-araw nating ginawa maayos din natin. Siyempre ang ating topic po ngayon kung kamusta na ako, kung simula nung ma-stroke ako, kung anong pinagkaiba. Siyempre yun po ang ating nag-uusapan. Kaya tara, usap tayo pagkatapos ng aking intro. Yo, yun na nga, tapos na po ang ating intro at isang pasulyap kung anong ginagawa natin pag-stretching. Hindi ko na pinakita kung anong mga sumunod, mag-walking. Siyempre sa isang vlog na natin yung ipakikita pero punta muna ito po nabubulol. Punta muna po tayo sa ating talakayan ngayon kung saan ang ating pag-uusapan ay kung ayos na ba, kung ano ba ang pakiramdam ng na-stroke at kung anong pagbabago sa buhay ko nung ako'y ma-stroke at nung wala pa akong stroke. Yan, talakayin po natin yan, mga stroke. Siyempre, nung hindi pa tayo na-stroke, siyempre, malwan lahat ng ating mga ginagawa. Kayang-kaya natin yung lahat ng ginagawa natin. Doon tayo ako po naging pabaya ako sa sarili ko dahil bata pa nga po, hindi ko iniisip yung pwede mangyari sa akin. Mataas ang kolesterol ko, high blood ako, puro inom, sigarilyo, pagpupuyat. Yan, dahil nga bata pa po tayo nun kaya malakas ang loob natin na gawin lahat ng mga bagay na mali. Yun.
Nung ma-stroke na nga po ako, nangyari na po, na-stroke ako. Unang buwan sa bahay, talagang down, stressful, dahil iba yung pakaramdam yung pakaramdam mo na manhid yung kalahating katawan mo lahat, hindi ano sa iyong, dahil hindi mo nararanasan, talagang napakahirap. Yun po ay makakapagsabi lang nun yung nakaranas ng naka-stroke. Kaway-kaway kayo, taas ang paa, mga ka-stroke dyan, na ganun ang pakaramdam. Siyempre, asiwa, hindi mo masabi yung feeling na, dahil hindi naman nila nararamdaman yung mga nakapaligid sa atin. Kaya stress ka. Yung isip mo lagi na parang pinagsakluban ka ng langit at lupa. Yun, isang taon na akong sa bahay lang, ayaw kong lumabas, ayaw kong makapag-usap kahit kanino. Pero tama naman yun, dahil ano pa nun, COVID time pa, kaya okay lang. Sa higaan lang lagi ako. Hindi pa, may nagpipiti sa akin, pero pagkatapos ng piti, higa na ako. Wala yung sigla. Basta 1 year yun na ganun, na nagtatago lang ako sa bahay, ayaw kong lumabas, na kahit na pwede namang lumabas kahit sa labas lang, yung ka-wheelchair pa po ako noon, ayaw ko talagang tigasan, sana nahihiya ako sa sarili ko, bakit nagkaganon, nagtatanong. Pero sa akin din masagot dahil sa kapababayaan ko. Yun nun, mga stroke. Kaya then nun nga, may nakakilala na ako ng mga kapwa ko ka-stroke. Yan, shout out sa mga ka-stroke na kasama, na nabuhayan ako, hindi lang ako yung may ganong karanasan, may mas malala pa sa akin. Kaya medyo naliwanagan tayo sa mga napangyayari. Kaya yun, nagpalakas ako, nag-exercise ako lagi noon. Talagang nag-exercise ako kahit nasa bahay, dahil quarantine pa, yung bawal pang lumabas. Doon talagang tinaga ko makatayo, makaupo, makalakad ng pautay-utay, kahit zombie lakad, nautay-utay ko hanggang matanggap. Yun kailangan mong tanggapin sa iyong sarili na gano'n na. Siyempre nung first year to 2 year, may nandun pa yung yung lakas ng loob ko na gusto kong makabangon, gusto kong makabalik sa 100%, gusto kong maibalik. Pero hindi pala ganon. May proseso at meron din kung hangganan kung saan ilang ang kayang mabot. Ay ako, 5 years na po akong stroke survivor. Kaya tanggap ko na kung hanggang sana yung kung ano na yung narating ko. Nasa 85% or 80% na ako ngayon, pero hindi na siya, sa pakiramdam ko lang po, hindi na siya na taas, hindi na siya may time naman na parang okay, pero talagang hindi. Parang okay lang, pero hindi mo pakiramdam mo, wala, ganun. Pero ito, galaw ko naman siya, pero nandun pa rin yung spasticity niya, at
Tsaka nadito pa rin yung yung pamamanhid. Pero ano na siya, kusan okay na sa akin yung pakaramdam na nasanay na po na gano'n ang pakaramdam. Kaya nasasabi kong okay na sa akin to. Ayos yung pakaramdam na ganito, okay na, sanay na ako. At saka sanay na ako makahalubilo sa tao. Di na ako yung nahihiya. May time na pagka maraming ang tao, may conscious pa rin, naninigas pa rin yung ating affected. Pero kaya ko nang labanan. Kahit papano, kaya ko na yung dating hindi ko maigalaw ang aking affected dahil medyo sobra talagang spasticity niya pagka maraming tao. Sobrang conscious nga, sobrang mahiyain. Hindi agad humakbang ang aking paa. Doon talagang hirap. Pero sa pag-exercise ko nga, nagawa ko mong labanan lahat. O ganun lang mga ka-stroke. Ganang nadun yung iyong pagpupursige na malagpasan ang ganito. At least hindi ako bedridden, nakakatulong ako kahit papaano, nakapagwalis, nakapagpunas ng mga dapat mga nagagapo ka, nakawagwalis. Yan nga, nakakatulong tayo, hindi tayo pabigat. Yun ang ibig ko sabihin mga ka-stroke. Kaya ang hirap na sa mga babago. Ang una nyong gawin talaga, makipag-usap sa kapwa stroke nyo. Dahil pagka wala kayong kinausap, talagang parang i-down ninyo sarili niyo pagka wala kayong nakakausap. Dahil yung mga katulad nating na-stroke, yun lang yung makakapag-motivate sa inyo na ganito rin po, ganito ko, ito na ang nagagawa niya. Doon nyo makakakuha kayo ng technique pagka may kinausap kayong kapwa kay stroke. Dahil siyempre sila yung makapagsabi ng nararamdaman nagkakatugma ang inyong mga sinasabi pagka meron kayong nakausap na stroke din. Kaya yun ang isang bagay na dapat yung tatatandaan, na makipag-usap tayo. Hindi yung ganito pala, ganito. Mahirap yung ganito pala, ganito ang ating gagawin. Mahirap, masarap yung medyo may karanasan. May karanasan na at least doon hindi na kayo tuturuan ng mali. Siyempre doon pa rin yung kagustuhan na umayos ang iyong pero sa meron nga siyang may hangganan po mga ka-stroke. Kaya kailangan nyo lang tanggapin at ipagpasa Diyos lahat. Kung dating napakayabang mo, matuto kang bumaba. Gawin mo lang yung tama. Magiging maayos ang lahat. Yun lang masasabi ko. Siyempre dahil lang kay God, isa pa rin yun. Yun ang napakalaking tulong pagka natuto kang makipag-usap sa Kanya.
Yun lang. Marami talagang mababago. Maraming mababago. Maraming mawawala. Pero at least nandiyan ka pa rin. Buhay. At hanggang sa makakaya mo, gawin mo para sa yung mga anak. Yun lang, mga ka-stroke. At sana ay may kaunti kayong na tutunan. At kung meron man kayong tanong, nandiyan lang po ako sa comment section. Nandiyan din po, nagbabasa. Pag kaya ko sagutin, sasagutin ko, mga ka-stroke. At yun lamang po. At hanggang sa muli. At ako'y mag-exercise na uli. At medyo tumataas na ang araw. Masarap nang magpapawis, mga ka-stroke. Kaya maraming salamat. Patuloy niyong pagsubaybay. Para tayo na sa teleserye. Pero yun nga, always pray po tayo mga lagi. At kung saan man maabot ang ating pagpapagaling, tanggapin na lang po natin. Yun lang po. At hanggang sa muli, mga ka-stroke. Bye bye.